Good afternoon, guys. So this time we're going to make some reaction video of some funny moments of Tatay Rodrigo Duterte. Let's get started. Kaya nito ha, si Sunny Dominguez, kababata ko to, kabaw, since kindergarten, valedictorian yan, valedictorian. Sa namin sa high school, second year, nasipa ako. Siya patuloy ang valedictorian, ako napunta ng Digos. Ang nagustuhan ko dito kay Tatay Duterte is totoong tao talaga kapag magsalita. Pansin mo yan sa mga speech niya. Davao del Sur. Utang anak tagal. Na took me 7 years sa high school. Oh, Grabe naman yan. 7 years. 4 years lang naman yan. And sense of humor niya. Yan yung namimiss ng mga tao. may lang. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, ang teacher yun eh. Wala ka nag-ipag-asa sabi ko siya, 75, 72. Tumatama na yan. Basta makaakyat lang, parang hagdanan yan eh. Kung hindi ka makailangan na mag-95 malayo, mahulog ka pa dyan. Handaan lang. Sabi na, so my mother never really, what sad is that, hindi niya ako naabutan sana maging presidente. At tatay ko talagang tagal yun namatay. He left this universe. Talagang walang sabi niya hanggang pantalan. Bisaya yan eh. That's a cliche or an idiom in Visayan. Pag sinabi hanggang pantalan ka lang, ibig sabihin yung kargador ka lang. Ayan ang tatay ko, ikaw? Hindi kami no, I mean, he died. Hindi ko masaya maganda ang relasyon namin. Kaya hindi siya believe sa akin. Na ikaw, pantalan ka lang. Si kargador, gusto mo? Na-notice ko yung audience, walang empathy kay Tatay Duterte. Ba't sila tumatawa? Nagsasabi naman siya ng totoo. Pero anyway. Sabi ko, basta bayaran lang ako, sige karga ko. Okay naman yan. Kaya 75. Dino ba? Yasay. Karumate ko man to. Karumate kami sa law school. UP siya, Padre Paura, San Beda ako. Bright. Doresa. Doon ako napunta sa high school na nandoon si Doresa. Naabutan ko siya. Nauna pa siya graduate sa akin. Anak niya. High school. Ano ba to? Totoo. Doresa was valedictorian pag-graduate. Puro yan sila valedictorian. Ang Defense Secretary, John Lorenzana. Alam mo, hindi ko alam yan. Pastor Kibuloy is from doon pinanganak ko, Tabato City. Si Delvin assigned on he brought in the second 1 battalion of the Scout Rangers noon. Davao, magulo. At siya, tapos nakilala kami because I was mayor. Kaya siya, nung naghanap pakapa ako, valedictorian. Alam mo kung sino nagsabi sa akin? Pastor Kibuloy. Yan ang valedictorian namin. Sa PMA. PMA ito. Huwag puro valedictorian. Kair. Good lawyer. Si John. Grabe yung mga cabinet members ni Tatay Duterte yan nun, no? May mga credentials at matatalino talaga. No wonder na nagagawa niya yung mga projects niya, lalo na yung build program. Esperon. He is my advisor sa national security. Kung tignan mo ang buhay. Tignan mo ang buhay. Trabahante ko lahat. May gusto ka ikwento sa inyo? But can you take it? Yes! Okay. Isang araw, may pumuntang
namin kay Tatay Duterte, mahilig siya magkwento, mga kwentong kalye lang, pero alam mo yun, galing sa puso niya talaga. Kaya siya patok sa mamamayang Pilipino, sense of humor niya. Alam nito nila, isang araw, ayun, umabot yan sa inyo, may babaeng dumating, stewardess ng Katay. Sabi niya, iyak siya. Yun. Iiwanan ako, gipabuntisan ako, tapos iniwan, sumama ng isang pulis sa Region 12. Alam niyo to? Alam niyo yan. So, Umbong, tawagan mo ang Region 12, kusapin ko yung RD. Tapos, Grabe, no? Mga ginawa no ni Tatay Duterte sa pag-increase ng sahod ng mga inuna niya, yung pulis at sundalo. Pero ngayon, wala. Tahimik. Nakakalungkot lang. If I was given the chance to be a policeman out of millions of the police in the Philippines, I would definitely stand firm to support Duterte till the end of my last breath. But I wasn't given a chance to be a policeman dahil ngayong height ko ay 5'1" lang. It's been my dream to become one. So anyway, let's continue. ito yung storya sa pulis ba? Tawag mo ang RD. Tapos sabi ko, RD, may babae dito, yung pulis mo, pinabuntisan, tapos tinakbuhan. Sabi ko, ayusin mo to. Pagkasalan niya. Tartado yung pulis. Pagkasalan niya. Masiguro may kumpiyansang buwang kay Gwapa, tapos abroad. Kaya papatay mo lang dito. Papatay mo dito, Mayor. Sige ha. Ito yung pangalan. Ato nga to sa RD, sa regional nila. Diba? Sumbong ka doon. Ayusin. Kalimutan ko na yun. Pasyal ako ng asawa ko. Anak ko dyan sa Obrisa. Pagdating namin dyan sa yung coffee, famous coffee sa kanto, palabas ng gate. Palabas kami, Mayor! Naka-shorts. The WVBS Online Bible School is designed to provide you with an online, Naka-shorts. Tapos sabi ko, sino kung gagang to? Nandiyan pa ang asawa. Sabi niya na, yan yung, kumusta? Okay ako mayor. Nagpakasal na kami. Sino yung pulis? Nandyan? Hindi. Iba sino? Nagpakasal na kami ni RD. Ito, yung abogado ng mga artista. At ito, kung gusto mo ng chismis kung anong nangyari talaga. Dito kaya, Sal, pwede ka nga. Itong si Sal, hardworking. Yumaman lang ito sa mga away ng mga artista. Yung mag-asawa, yung magkakaso-kaso. Ako po ay ordinaryo lang, kagaya ninyo. 75, 76, ganun lang yan. Hindi naman. Kita nyo yan? And down to earth talaga si Tatay Duterte. He doesn't know na he's been famous sa ibang bansa. Not only in the Philippines. Ordinaryo lang, kagaya ninyo. 75, 76, ganun lang yan. Hindi naman masyado ako nagmabadali kasi I finished my high school 7 years. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, matapos ka kaya? High school, sabi ko,
wala man tayong pagmadalaan dito sa buhay na to. Sige lang, bilyar. Minsan nahuli pa ako ng nanay ko, yung talagang takot, binalo sa gaganon-ganon. Basalit. Kaya yung nanay ko kung buhay ngayon, idemanda ko ng child abuse. Talaga. Inanay ko, i-cremate ko. Ako sinabi ko sa mga anak ko, 24 hours, i-cremate ninyo ako. At itapon ninyo ang... Diyan, maghanap kayo ng beach na pinakamadumi. Doon ninyo itapon ang mga sis. Kaya sinong gustong malibing ng... Diyan sa Bayani? Yung libingan ng mga Bayani? Because ang di mabilibing dyan, mga presidente, pati mga sundalo. Ngayon, kung gusto mo, Simpleng patama si Tatay Duterte na mention niya press dito. Astig matalino talaga si Tatay Duterte. mga presidente, pati mga sundalo. Ngayon, kung gusto mo, iparapol ko yan dito ngayon. Ibigay ko sa iyo yung pwesto ko. Sige, ikaw magbayani-bayani dyan. Ako doon lang ako sa tatay ko, pananay ko. Do you know where I want to go? When I die, I want to go where my father and mother are. It's 8 o'clock. Si Irap naghihintay na yung buang birthday niya ngayon eh. Sabi niya, punta ka talaga ha. Kasi, tapos nung sabi niya, wala yan si Duterte, ano yan? Low class lang yan, ano yan, style na pagka ano. Ngayon, balik kita sa kulungan. So walang klase, pwede kayong magbakasyon dyan. Ito yung the best pandemic time to eh. Nag-viral din to. Pumatok to sa mga, kaya dito sumikat si Mimiyo na vlogger. So walang klase, pwede kayong magbakasyon dyan lang sa bahay. I'm sure may mga bagay-bagay dyan sa bahay na hindi pa ninyo nakita. Alam ko na kung anong gawin ninyo. Bili kayo ng cellphone na marami. Wala naman kayong ginawa kung hindi magtulbok-tulbok rin dyan eh. I tell you, I guarantee you, natuto ito sa akin. Pati nga yung style, sinunod. He is very, pati babae, dalawa rin yung kanyang ano. Ako, dalawa man rin ang asawa ko. Kaya, itong, putang ina itong, alam mo ba magkano ang sweldo ng presidente? Alam ninyo kung magkano? 200,000. Yeah. Siya lang yung presidente nag-disclose ng sweldo ng presidente sa lahat ng naging presidente sa Pilipinas. Siya lang yung presidente na nakilala ko sa buong tanang buhay ko for 38 years dito sa Pilipinas. So, it is an indication na ano talaga siya. Very honest man. Ang asawa ko dalawa. Yung 100,000 doon kay nanay ni Inday, itong 100 sa nanay ni Kitty. Ewan ko, ito si Bonggong ilan na. Pero ito sila, pati yung kaharap mo na tatanda congressman, meron rin yan. Maniwala kayo. Maniwala kayo. I was once a congressman. Kanya-kanyang diskarte yan. Hindi pa matapos ang sesyon. Mag-start kami alas 4, matapos alas 10, alas 11. Itong mga to, mawala ito mga alas 7. Kasi naghintay na, halika na magkain na tayo. Hindi yung asawa ha. Kasi ang asawa hindi tumatawag. Kisihoda ka kung anong oras ka umuwi. O yung kung may mag-apura, hindi asawa yan.
girlfriend yan. Talaga. Sigurado ako. Nakakahiya kasi mamili. Huwag kayong mainso. Sabihin ko lang na ang maganda ba? Kasi wala na talaga sa Pilipinas. Oh. Oo, may asawa ka man, ma'am? Ma'am, pakialam ko nandoon ka sa Pilipinas. Ako minsan, pag wala nang pili yan. Ano pala pag-usapan natin dito? Mga tao, di ba? Tingnan nyo yung mga ngiti ng mga Pilipino. Di ba? Maganda na ang buhay ninyo. Taga saan ka, ma'am? Bukidnon? Hulak ka. May asawa ka na? Ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Make sure to click the notification for the next vlog and don't forget to subscribe, like and share this video. Thank you.